Mula sa matatarik na lambak, kumaragas ang ilog hanggang sa mga bangin na parang walang katapusan. Kapag tumapak ka sa mga tulay na to, para kang nag-Enchanted Kingdom ride. Narito ang ilan sa pinaka-nakakatindig balahibo na tulay sa buong mundo. Tito John's TV. Hussaini Bridge, Pakistan. Nasa gitna ka ng Karakoram Mountain Landscape sa Gilgit-Baltistan. Tapos biglang may suspension bridge na parang gawa lang ng tropa mong foreman. Kahoy na tabla lang at lubid, nakabitin pa sa ibabaw ng Hunza River na parang ready na magpa-swimming ng kahit sino. Ito na raw ang isa sa pinakadelikadong tulay sa mundo. Itinayo pa to noong 1968 para tulungan ang mga taga-Hunza Valley na makatawid kahit parang malapit ng bumigay. Vital ito para sa mga tao doon. Araw-araw silang dumadaan dito papuntang palengke, magbitbit ng gulay, magdala ng produkto o kahit pupunta sa ospital at eskwela. Sa kanila hindi ito thrill ride. Parte na ito ng pang-araw-araw na buhay. Kahit nakakatindig balahibo, kailangan nilang harapin. Pero hindi lang kabangatid ng tulay na to. Habang tumatawid, makikita mo ang mala postcard na tanawin, mga bundok na may takip na snow at nakakamanghang kalikasan ng Gilgit-Baltistan. Ang experience, kombinasyon ng Lord of the Rings at fear factor. Sunod ang Daibashi Canyon Glass Bridge. Ito may transparent glass floor na kapag tinapakan mo, kita mo lahat ng malalim na bangin sa ilalim. Yung view, grabe. Para kang nasa drone shot na walang insurance. Ang buong Daibashi Canyon, kitang-kita parang live wallpaper ng PC mo, pero 100 times na nakakatakot. Pero wag mag-alala, hindi ito gawa sa mumurahing salamin na made in China. Ginawa ito gamit ang libu-libong carats ng tempered glass. Super tibay, kaya kahit libu-libong tao sabay-sabay dumaan, hindi ito bibigay. Unless sumayaw kayo ng sabay-sabay ng budots. Inilagay sa pinaka-rugged na terrain ang steel frames. Shatterproof ang salamin, kaya kahit medyo may pagka-nervyoso ka, safe ka pa rin dito. Safety first bago selfie. Pero hindi lang tulay ito. Mayroong glass restaurant na nakabitin sa ere. Ito ang unang restaurant sa buong mundo na itinayo sa isang bridge. Imagine mo kumakain ka ng steak tapos yung view mo, bangin. Kung may fear of heights ka, baka hindi ka na makalunok. Next stop, Nepal. Dito matatagpuan ang isa sa pinaka-iconic na suspension bridges sa buong Himalayas, ang Tenzing Hillary Bridge. Nakabitin ng 3,500 meters above sea level, habang sa ilalim mo rumaragasa ang Dutch Koshi River. Hindi ito basta tulay lang, ito ang lifeline ng mga tao at climbers papuntang Namche Bazaar, aka Gateway to Everest. Kumbaga sa video game, checkpoint to bago ang final boss fight. 69 meters ang haba ng tulay na to, pero wag maliitin. Kasi ang hangin dito parang electric fan na full speed. Ready ka nang liparin. Kaya ginawa ang sahig na metal grate para di ka madulas at para bawas wind resistance. At bakit nga ba tinawag na Tenzing Hillary? Ito'y para i-honor ang dalawang legends na si Sir Edmund Hillary at Tenzing Norgay, ang unang tao na nakakyat sa Everest noong 1953. Kaya bawat tawid mo rito para kang dinadaanan ng history at respeto. Hindi lang mga turista at climbers ang dumadaan dito. Araw-araw makikita mo mga Sherpa porters na literal na superhuman. Nagbubuhat sila ng gamit, pagkain at supplies na parang wala lang. 516 Aroca Bridge, Portugal. 516 meters ang haba, tapos 175 meters ang taas. Para kang nakalutang sa ere
habang nakatingin diretso sa bangin sa ilalim kasi metal grills ang sahig. Ginawa pa noong 2017 gamit ng steel cables na walang haligi. Minimalist pero nakakatindig balahibo. Ito ang dating may hawak ng Guinness title bilang longest pedestrian bridge sa mundo. Parang sinasabi sa iyo, magtiwala ka lang sa bakal at sa Diyos. Skybridge 721, Czech Republic. Kung akala mo 516 meters ay matindi na, eto, 721 meters. Ito na ang pinakamahabang pedestrian suspension bridge sa mundo. Nasa Dolny, Morava, sa gitna ng Yeseniki Mountain. Grabe ang haba nito. Baka pagdating mo sa dulo, kailangan mo pa ng second breakfast. 6 na steel cables ang support. Bawat isa kayang bumuhat ng 360 tons plus may vibration dampers para kahit hanginin ng bagyo, steady pa rin. Engineering masterpiece, check. Thrill ride, double check. Langkawi Skybridge, Malaysia. Eto na, Asian Pride. May 125 meters long pero unique. Kasi curved design siya, supported lang ng isang poste na 82 meters ang taas. Mantakin mo, buong tulay nakasabit lang sa isang haligi, parang magic show. Nasa tuktok ng Mount Mansingkang, 660 meters above sea level. Dahil hirap ang construction site, hinatid pa ng helicopter ang mga pyesa. At may glass panels pa sa sahig para talagang look down kung may tapang ka. Ay Petri Bridge, Crimea. Ito ang tulay para sa mga tunay na matapang. 1,234 meters above sea level. Steel ropes lang at makitid na planks ang paa mo. Ang hangin umaabot ng 50 kilometers per hour. Kaya lahat ng tatawid required ng safety harness. Dito hindi ka lang tatawid, susubukin din ang kaluluwa mo. Pero ang reward, panoramic view ng Black Sea at Crimean Mountains. Sulit na sulit kung hindi ka atakihin ng nerbiyos sa kalagitnaan. Carrick Aridi Rope Bridge, Ireland. Ginawa pa noong 1755 ng mga mangingisdang Irish para makahuli ng salmon. Noon simpleng lubid at tabla lang, ngayon mas matibay na. Pero swaying pa rin habang tumatawid. Ang view Atlantic Ocean sa ilalim, dramatic coastline at minsan tanaw pa ang Scotland. Dati pang pamatay gutom, ngayon pamatay ka ba na tourist spot. El Caminito del Rey Bridge, Spain. At last, ito na ang dating most dangerous spot in the world. Nakadikit sa limestone cliff ng Andalusia. 105 meters ang taas at daan na parang dinadaanan ni Spider-Man. Noong una, puro kahoy lang at sirang planks. Ngayon, restored na at may modern suspension bridge na may perforated metal floor kaya kahit malakas ang hangin, hindi ka liliparin. Pero syempre, thrill factor still intact. Every step dito parang may kasamang tanong, bakit ko nga ba to ginagawa? So yun, kung bibigyan ka ng chance, tatawid ka ba dito? O hanggang picture-picture na lang? Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe kay Tito Jones TV para sa iba pang trips na nakakaba pero nakakawaw. Shout out Jorelyn Suganov from Manapla, Negros Occidental, Ginbert Libres family, CJ Diaz ng Caloon, Arjaya Fordo, Marjan Barbasa, at kay Madam Ana de los Santos from North Caloocan. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.